Problemado ang isang pamilya sa Cavite na matapos putulan ng kuryente, siningil umano para sa hindi nabayarang bill ng mga kapitbahay. Idinulog yan sa Meralco ng inyong kapuso Action Man. 2018 nang naputulan ng koneksyon sa Meralco ang bahay ng pamilya Lopez sa Tanza, Cavite. Inabot daw ng 2 taon bago nila nabayaran ang pending bill na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Pero sa halip na kapitan ng panibagong koneksyon, pinababayaran din umano ng Meralco sa pamilya ang pending bill ng kanilang mga kapitbahay. Sa kagustuhan ko nga po na makabitan kami, binayaran ko po yung 2 putol. Nung ninaayos po namin, mga 1 linggo, wala pang 1 linggo, may naputulan na naman na isa. 20,000 na po yung bill nila. Hindi ko po kaya ng sagutan. Tanong ng pamilya Lopez sa Meralco. Kasalanan ni Juan, kasalanan din ni Pedro. 'Di ba? Hindi naman po fair yung rules nila. Di gumawa po sila ng paraan para masingil nila po yung putol. Wag naman po nilang idamay yung iba na gustong magkaroon. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa Meralco. Yung responsibility lang niya ay doon sa kanyang sariling account. Ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng komplikasyon yung kanilang account. Marami ding na-disconnect at hindi rin nag-settle agad ng kanilang arrears. So pagkaganyan kasi talagang there is a process that has to be looked into. Nilinaw ng Meralco na wala silang ganitong klaseng polisiya. Ang importante lang dito is masundan yung tamang proseso. Lahat ng requirements are met. Kung meron previous issues, ma-resolve yung previous issues na yon. At once yung 2 conditions na yon are met, then definitely, kamukha dito sa kaso nila nanay, naibalik at nanumbalik yung serbisyo nila ng kuryente. Sa ngayon ay nakabitan na ng kontador ang pamilya Lopez. Nagpapasalamat po ako kung hindi pa po ako lumapit sa inyo, hindi pa ako maaaksyonan. Salamat po talaga ng marami. Mission accomplished tayo, mga kapuso, para sa inyong mga subok. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, yak! May katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Papayagan na ulit ang mga sibilyan na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril. Pag-alma na isang grupo, baka dumami lang daw ang mga insidente ng pamamaril tulad sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Bago matapos ang Marso, papayagan na muli ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Napapaloob ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. Sabi ng pulisya, this is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Ayon sa ilang gun retailers at gun owners, napapanahon ang pagbalik ng pribilehiyong bumili ng mga high-powered rifles sa mga sibilyan. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Like for example, we have suppliers from Israel at sila yung mga civilians doon, mga nako-call into the service na rin to help defend their country. So ganun din yun dito, di ba? Tayong mga may license to own and possess, nakukuha neto. Siyempre, pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na may dadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Basta ma-regulate lang talaga. Dumaan sa proper examination and proper training din po talaga. Yung mga bibili. Pero umaalma rito ang Gunless Society of the Philippines. Hindi raw tayo dapat maging sunod-sunuran sa gun culture ng Amerika kung saan 8 sa bawat 10 sibilyan may baril. Nakikita natin ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin.
Hindi rin daw dapat IRR lang ang dapat baguhin kundi ang mismong batas. Ilan sa mungkahi ng Gunless Society, huwag payagan ng mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay, ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko at limitahan sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Nagpakitang gila sa himpapawid ang pinagsanib na puwersa ng mga Air Force ng Pilipinas at South Korea para sa isang air show. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sabay-sabay na lumipad ang 8 P-50B Advanced Supersonic Trainers Jet o mas kilala sa tawag na Black Eagles ng Republic of Korea Air Force o ROKAF. Makalipas ang ilang sandali, kasama na ng Black Eagle sa ere ang 4 na FA-50 Light Combat Aircraft mula naman sa Philippine Air Force. Nagpamalas pa ng air superiority ang Black Eagles kung saan naging exciting ang nasa 23 maneuver na ginawa sa loob ng mahigit kalahating oras. Bahagi ito ng air show at friendship flight sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga, kung saan sanib puwersa ang Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force. Very memorable po yung flight. We share the same passion po sa flying. It's a really big memory and I can't forget everything. Enjoy sa panonood ang mga bisita, lalo't karamihan, unang beses daw makasaksi ng air show. Maganda pala. Ang ganda-ganda, di ba? Ang galing, grabe. Diyos ko, panay nga palakpak ko eh. Sumisimbolo raw ang air show sa matatag na samahan ng Pilipinas at South Korea na binigyang diin din ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro. We are honored to have the Black Eagles here to show us what the Korean metal is made of in the air. And we can learn, not only in terms of modernization, but also in terms of the meticulousness by which the Korean armed forces pay attention to their procedures, their logistics, their maintenance, and other support. We are still expecting air assets which are part of the Horizon 2. 2022 nang huling magsama ang PAF at ROKAF sa air show na ginanap sa Basa Air Base sa Florida Blanca. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Tinawag na isolated case ng Philippine National Railways ang viral na siksikan at tulakan sa tren nito noong February 29. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagtutulakan na ang mga pasahero sa sobrang siksikan sa tren na ito ng PNR o Philippine National Railways. Sa loob naman ng bagon, nakataas na ang ilang bag para magkaespasyo. Pero ang kuhang ito, rush hour nitong Webes sa PNR EDSA Magallanes Station, tinawag na isolated ng pamunuan ng PNR. Humihingi kami ng paumanhin at pipilitin na wag nang muli mangyari ang ganyan. It's an isolated case. And we're going to make sure that we get to the bottom of it. Kung umiiwas sa siksikan, meron na raw ngayong bus dito sa May Tutuban Station tuwing alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon na tulad ng tren ay biyahe ring Tutuban hanggang Alabang. Noong Pebrero lang ito nagsimula bilang paghahanda sa pagsalo sa hanggang 70,000 pasahero ng PNR na maapektuhan sa nalalapit itong tigil pasada sa Metro Manila. Babaklasin na kasi ang mga riles para bigyang daan ang konstruksyon ng mas modernong North-South Commuter Railway na babagtas mula Pampanga hanggang Laguna. Yung construction po na yan na mag-start anytime next month or the month after next. Currently, we're finalizing kung kailan finally madidesisyonan yung tigil pasada ng PNR. 80% ng tapos ang bahagi niyan mula Bulacan hanggang Pampanga habang sa 2028 planong pagganahin ng buong linya. Pag nagawa ho natin ito, 800,000 passengers daily ang kaya ho nating ma-accommodate at magbabago po ang Metro Manila, kakatulong tayo sa traffic pag natapos yan. Pero habang wala yan, iniisip na ng estudyanteng si Aryan kung anong sasakyan niya.
LRT or bus. Dito po kasi tipid eh. Tapos mabilis. Hanggang PUP Santa Mesa na po yung babae. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Magkaiba ang posisyon ng CHED at DepEd kaugnay ng pagbubukas ng edukasyon sa mga dayuhan na isa sa mga target ng charter change. Isa pang senador naman ang nagsabi ng hihindi sa tsa-tsa, bukod pa sa minorya. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Mav Gonzales at Tina Panganiban Perez. Magkaiba ang posisyon ng Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon para buksan ang sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught, and worse, endanger national security. The Commission does not object. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Kinwestiyon naman niya at iba pang pagbubukas sa mga dayuhan ng isang dating Supreme Court Justice na kontra raw sa sinasabi ng konstitusyon na dapat independent at kontrolado ng mga Pilipino ang ekonomiya. How can such national economy, effectively controlled by Filipinos, be attained if Congress can provide otherwise? If the operation of public utilities, schools, or companies and firms engaged in advertising now in the hands of Filipinos can be open to foreigners by a mere act of the legislative body. Hindi rin daw kasama ang resolution of both houses na pinapagulong sa Kamara at Senado sa tatatlong paraang itinakda ng saligang batas para amyendahan ang konstitusyon. Kabilang sa tatlo ang Constituent Assembly na iginiit niyang kung gagawin ay dapat hiwalay ang botohan ng dalawang kapulungan. May mensahe ang mga kongresista sa mga senador sa gitna ng pahayag ng ilan sa Senate minority na makakakuha sila ng hindi bababa sa 7 boto kontra charter change, sapat para hindi umusad ang tsa-tsa. Kasama raw rito ang ilang kaalyado ng Pangulo. I think it is now incumbent on the Senate President to show his leadership, to muster enough votes so that we can get the RB 86 approved in the Senate. Kung minority lang sa Senado ang bibilangin, 2 boto lang at hindi sasapat para ibasura ang charter change. Pero ilang linggo nang sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na posibleng makasama nila sa pagboto kontra ang ilang taga-mayorya base sa kanilang political mapping at one-on-one conversations. Nung simula ang confident nila, nag-anunsyong may 18 na silang boto. Pero I think na-vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH6. 3 na sila kung bibilangin si Senador Cynthia Villar na tutol din daw sa pag-amyenda sa buong konstitusyon. No. Bakit? Tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Napas na namin yung public service sa akin for public service. So 2 na lang, education and media. Pero sakaling hindi lumusot sa Senado, kailangan pa rin daw bantayan ang tsa-tsa sa pamamagitan ng People's Initiative. Hiling din ni Hontiveros na suspendihin muna ang pagdinig sa tsa-tsa ngayong wala pang rules ang Senado patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, Tina Panganiban Perez. Nakatutok kami 24 oras. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, lalo pang humina ang northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon, wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi pa po opisyal na nagtatapos ang amihan season.
Patuloy pang obserbahan kung muli itong lalakas sa magkakaroon pa ng panibagong bugso sa mga susunod na araw. Easterlies o yung mainit na hangin naman ang iiral at makakaapekto sa halos buong bansa. Yan din ang dahilan kung bakit maalinsangan bukas at posibleng umabot hanggang 39 o 40 degrees Celsius ang heat index o damang init bukas sa ilang lugar. Gaya po sa Dagupan, Pangasinan, Calapan, Mindoro, Tuguegarao City, Iloilo at Cotabato City. Pero kahit mainit, may tsansa pa rin ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas naman sa halos buong Luzon bukas maliban lang sa tsansa ng ulan sa Isabela at Aurora. Maliit naman ang posibilidad ng ulan sa Visayas halos maghapon bukas. Pero sa mga taga Mindanao, may mga pag-ulan sa hapon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero doble ingat pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Kung naghahanap ka ng sign para sumubok ng all-in-one adventure, ito na yon. Kumpleto mula sa pagsakay ng ATV at 4x4 hanggang sa breathtaking hike at destination. Let's change the game at puntahan ang Mount Pinatubo. Summer ready. Kayo ba? Uy, tara G! Ito na tayo at subukan natin itong all-terrain adventure. Let's go! For today's playground, sasabak tayo sa Mount Pinatubo Lahar Trail sa Capas Tarlac. Sakay ng ATV o all-terrain vehicle. Naswak kahit sa beginners. This is where the lava flowed, no? Na-fill siya ng mga 20 meters ng lahar. So hanggang dun sa makaakyat kayo ng Pinatubo, which is 25 kilometers. Okay, eto na. Susubukan na natin itong ATV adventure sa Pinatubo Lahar Trail. Mud traverse man, river crossing, pati na rocky at dusty terrains. All in yan via ATV. Grabe yung experience natin sa ATV kasi nakapaglibot-libot tayo dun sa Lahar Trail. Sobrang challenging siya, hindi siya ganun kadali. Tapos syempre iba-iba yung effort mo dun sa mga dinadaanan nyo na surface. Merong mga mabato, dumaan pa tayo sa may river area. Syempre, not to miss ang highlight ng trip. Mga kapuso, nandito na tayo sa base. Nasa baba na tayo ng Mount Pinatubo. Pinark na natin yung sasakyan natin doon, yung 4x4 natin. Ready na tayo for the 1-hour trek. O tara, akitin na natin. Teka! Tama ba? Di ba dito daan? Dito pala tayo. Akit nga hindi ba ba? Oh. Pero ang mission natin, syempre. Oh my God! Steps for days, baby! Walang iba kundi ang Crater Lake na nasa summit ng Mount Pinatubo. Lahat po nung pagdadaanan mo papunta dito, worth it na worth it dahil napakaganda po nung view natin. Grabe yung work ni God. Ayan, nature at its finest. There you go mga kapuso, that is a wrap for our game-changing Mount Pinatubo adventure. Game-changing to! Kasi kompleto, nag-ATV tayo, sumakay tayo ng 4x4 papunta dito at syempre, nag-hiking at trekking tayo papunta dito sa ating reward. Isama nyo na yung family nyo, yung friends niyo at pumunta na kayo dito sa Mount Pinatubo. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sinabi ng PNP na naniniwala ang pamilya ng batikang aktres na si Jacqueline Jose na walang foul play sa pagpanaw ng aktres. Suffice to say po na the family opted not to further discuss the case but naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play.
Ayon po sa pulisya, humiling daw ng privacy ang pamilya ng aktres. Nag-abot din sila ng pakikiramay sa pamilya ni Jose. Nauna nang inanunsyo ng anak mismo ni Jacqueline na si Andy Eigenman na nasawi ang aktres noong Sabado, March 2 dahil sa atake sa puso. At isa na ngang haligi ng industriya ang nawala sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose na kinilala sa prestigyosong Cannes Film Festival sa France. Pero anumang papel, kahit anong genre, tumatatak ang husay ng aktres. Balikan po natin ang makulay niyang karera sa report ni Lars Santiago. Umukit ng kasaysayan para sa Pilipinas ang premyadong aktres na si Jacqueline Jose bilang ang nag-iisang aktres mula sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na tumanggap ng Best Actress Award sa prestihiyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Para ito sa hindi matatawarang husay sa pagganap niya sa pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Who will not get emotional? This is Cannes Film Festival. This is big. I mean, especially in my country, not anyone can have a competition here or be nominated as a best actress. So this is big in my country right now. Ang pagkilalang yan, isa lang sa mahabang listahan ng mga parangal na iginawad sa binansagang Queen of Underacting ng Pilipinas. Ang kanyang kakaibang estilo ng pag-arte, pinusuan at kinagiliwan ng publiko. Sa TV man o sa pelikula, ipinakita ni Jacqueline ang pagmamahal niya sa sining at sa kanyang propesyon. Naging isang ina, asawa, bida. Ang sabi mo walang iwanan. Kahit na maputi na ang buhok ko at panot ka na, ang sabi mo may forever. At kontrabida. Don't call me Lola! Hindi kita apo! Call me Madam! Madam Charito! Na siguradong nagpatawa. Tinitignan ka ng mga tao. Natural. Ngayon lang sila nakakita ng Diyosa. At nagpaiyak. Hindi man ako naging magaling sa buhay ko. Ang sabi ko sa sarili ko, magiging magaling talaga akong ina. Natyak na kinainisan. Mukhang kakailanganin mo ng energy drink dahil hindi mo kakayanin ang mga susunod na eksena na makikita mo. At kinagiliwan. Oo, Antoneta. Sinisiguro ko naman sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay nang hindi ka patay. Napanood din si Jacqueline sa mga iconic Kapuso series na Mundo Mo'y Akin bilang Doña Charito Carbonell na pumatok at nagkaroon pa ng crossover sa ilang GMA shows gaya ng Bubble Gang. Anong pangingialam yan? Paki-explain. Love you. Ganun din sa seryeng The Originals, Bolera. At nito lang 2023 ay napanood pa sa isang episode ng Magpakailanman. Sa likod ng galing sa pag-arte ni Jacqueline ay ang mukha ng isang ina sa kanyang dalawang anak. I love them so much. They're my life. So just be there for them anytime. Sa kanyang pagpanaw, isang haligi ng industriya ang nawala. Pero ang kanyang mga karakter, tiyak na mananatiling buhay sa alaala ng bawat isa. Sinabi ko sa sarili ko, isasayaw ko na lang ang pamilya ko. Tapos isasabi ko sila sa tugtog ng sayaw ko. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago, nakatutok 24 oras.